Di ba po nag-aaral tayo ngayon sa Aklat ni Santiago? Napakarami na po siyang mga tinalakay, no, tungkol sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po ba? Di ba po nabanggit ko sa inyo na isinulat ni Santiago ito para sa mga mananampalataya na nasa iba't ibang dako ng daigdig ng mundo. Amen po? So, ibig sabihin, yung sulat niya ay napakalawak ng nasasakop. At isa nga po sa napag-aralan natin na kailangan ng isang Kristiyano o mananampalataya, ano daw po yun? Marunong tumanggap ng salita ng Diyos. Naalala niyo po? Na ang isang Kristiyano ay hindi lang marunong tumanggap, kundi handang sumunod sa salita ng Diyos. At napag-aralan din po natin dyan ang mga ibang bagay na sabi nga, naging tema rin natin na huwag kang magtatangi. Amen? At huwag ka rin magmamalaki. At ando doon din, napag-usapan din natin yung mga problema nila na may mga tawag doon, church members na gustong magturo. Hindi po dahil sa gusto nilang matuto ang isang kapatiran sa salita ng Lord, kundi dahil they are after doon sa position. Amen po ba? Kaya nga napag-usapan natin ito, di ba, na kung sino nagmamataas siyang ipinababa ng Diyos, at kung sino ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas ng Diyos. Naalala po ba natin? Amen. So doon po, maraming topic tayo rito na nabanggit ni Santiago. Pero sa talatang ito, sa chapter 5, verse 7 hanggang 11, napakaganda po ng naging topic ni Santiago. Bakit? Kasi dito po sa topic na ito, although napakaraming problema sa church, amen, o maraming problema sa bawat individual, maraming mga problema ba? Sabi nga natin kanina, kahit daw patay na, namumblema pa rin yung naiwan. Amen po ba? Kaya marami ngayon nagsasabi, mag-St. Peter kayo, mag-pro-life UK kayo, para daw pag naiwanan nyo, walang problema. Kaso nga lang, dahil meron mga cashback, pera, problema pa rin, nag-aaway-aaway yung naiwanan. No? Dapat malaki sa akin. So, ang problema hindi talaga nawawala. Amen po ba? Amen. Kaya nga, dito sa chapter na to, sa verse na ito, si Santiago, napakaganda ng ginawa niya. Dahil sa kabila po ng mga napag-usapang problema, binalik niya ngayon yung kamalayan ng bawat mananampalataya sa pinakamahalagang bagay. Sabihin niyo nga po, mahalagang bagay. Sige, magbigay ako ng 5 segundo. Isipin nyo ngayon kung ano ang pinakamahalagang bagay sa inyo. Pinakamahalaga ha? 1. Okay, kanina pa nagsimula yung 5, ba't nga naman ang 1? Ayan, okay. Naisip nyo na po ba? Sigaw ng amen na nakaisip na? Ayan. So, tingnan natin kung naka-align sa sinasabi ni Santiago. Amen po ba? Di ba sasabi nito, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang saan daw? Sa wakas, sa pagdating ng Panginoon. Sabi niya, bakit binanggit ni Santiago na kailangan nila magtiyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon? Kasi nga, sa sobrang dami ng problema sa mundo ngayon, ano ang makakapag-panatili sa'yo? Yun ang tanong bilang Kristiyano. Amen po ba? Sino sa atin ang nakakaranas na parang, just be honest, no? Pero huwag nyo na itaas kamay nyo. Sa sarili nyo na lang, na gusto nyo bumitaw. Na umisip kayo na gusto nyo nang bumitaw sa pananampalataya sa hirap ng buhay. Saan pangyayari na parang hindi umaayon sa'yo ang pangyayari? Amen? Nagsikap ka, ito ang nangyari. May pinaghandaan ka, naidaan sa iba. Nainantay ka, di dumating. At iba't iba pa. Ibig sabihin, katotohanan sa buhay natin na hindi araw-araw umaayon sa'yo ang mga pangyayari. At sabi nga, mas madalas, hindi pa eh. Amen po ba? Kaya nga, napakahalaga nung salitang binitawan ni Santiago. Yung salitang magtiyaga. Sabihin nyo nga po, malakas, magtiyaga. Magtiyaga. Kapag binitawan mo yung salitang yung magtiyaga, alam nyo po ba, ibig sabihin yan, huwag kang hihinto, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Amen po ba? Pero tinanong ko kayo kanina, katotohanan sa isang Kristiyano,
Minsan naiisip natin parang natin gustong bumitaw. Gusto natin sumuko. Amen. Pero sige po, dahil wala po yung notes ko, papaikot-ikutin natin. Hindi ang ruleta. Hindi. Asalita ng Lord. Una po, naalala ko yung sinulat ko. Yan. Nasa puso ko parang si Ate. Ito to. Masingit pa yun. Pero ito po, napakaganda po yung sinabi ni Santiago na magtiyaga. Bakit po? Kasi dinungtungan niya. Hindi niya sinabi magtiyaga kayo sa paghihirap bilang Kristiyano. Magtiyaga kayo at magtiis sa anumang mga problema dahil Kristiyano kayo. Kundi yung karugtong ang pinakamahalaga. Yung sinasabi niya magtiyaga kayo hanggang saan daw? Sa pagdating ng Panginoon. Ulitin ko po. Bakit ka nandito ngayon? Bakit mo tinanggap ang Panginoon sa buhay mo? Bakit tinatawag kang Kristiyano ngayon? Bakit ka sinasabing disipulo ng Panginoon? Isa lang ang katotohanan. Dapat mahalaga sa iyo at ina-anticipate mo ang pagdating ng Panginoon. Amen. Amen. Napakaseryoso ni Pastor, ano? Kasi katotohanan po, ito lang sasabihin ko. Sige nga, pakikurot nyo nga yung sarili nyo. Pakikurotin nyo yan. Masakit ba? Sige, pag tinamaan, masakit. Okay lang. Okay lang? Kasi salita ng Lord eh. Alam nyo po, hindi mo magagawang maging matyaga at manatili bilang Kristiyano kung ang pagiging Kristiyano mo, nagtsatsaga ka lang para maabot ang pangarap mo. Amen. Hindi ka mananatili kung sa pagiging Kristiyano mo, ang iniisip mo lang ay mabago ang buhay mo. Naunawaan niyo po? Kaya bakit ganun, Pastor? Di ba yun yung pangako sa atin ng Lord? Oo, pangako sa iyo ng Lord yun. Oo, gagawin ng Lord yun. Amen po ba? Pero, katulad ng nabanggit ko kanina, no? Hindi lahat ng oras umaayon sa atin ang takbo ng panahon. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? At alam ko, nararanasan nyo. Nag-aaral kayong maigi, nagkakaroon kayo ng bagsak. Nagsisikap ka? No? Pero nga tayo, nagpapapogi. Nadadaya pa. Parang si, Michelle D lang. Ano? Amen? Nagpapatuloy ka sa Panginoon? Ba't parang mas lumalala yung problema? Amen po ba? So, kung ang focus mo bilang mananampalataya ay dun lang sa mga bagay na pwede mo makuha dito sa mundo, sa kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi ka tatagal. Amen. Uulitin ko, hindi ka tatagal. Amen po ba? Naniniwala kayo? Nag-agree ba kayo? Yes. Amen. Kaya nga naiisip natin, di ba, na parang gusto natin bumitaw. Na parang gusto na natin huminto. Na parang ayaw na natin. Bakit? Kasi ang totoo, nasa isip natin, kasi yung gusto ko, yung nasa isip ko na sana mangyari, hindi nang nangyayari. Amen. Kasi nga hindi. Tiyak. Dahil sabi nga natin na pag-aralan din natin, ang kinabukasan ay hindi natin alam kung anong meron. Yes. Amen po ba? Kaya taas nga ang kamay dito mga sugatan ngayon. Amen. Totoo, taas ang kamay nyo, kaya mahiya. Yan si Lord bahala dyan. Kung sugatan ka dahil doon, dabunutin ng Panginoon yan. Kasi idadari ka ngayon umaga ng Panginoon sa bagay na makakapagpanatili sa'yo hanggang sa huli. At walang iba po yun, kundi yung sinasabing, bilang mananampalataya, ang pinaka-the best na dapat nating ina-anticipate o nananatili tayong pinagtsatsagaan nating mangyari, ano yun? Ang huling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya nga, sino rito yung mga lalaki ng ligaw? Yung mga babae ng ligaw ba dito? Wala naman siguro. Di ba, ang lalaki, pag nag-usap kami kay Jury, siyempre nagbibiro ako kami, sila yung babae na may gusto sa amin. Sa amin lang yun, pero pag nandiyan kayo, siyempre nangligaw kami. Pero totoo nangligaw kami, siyempre. Di ba nagtsatsaga kami para makamit ang matamis na, oo, I love you rin.
That's that. Di ba? Sabi nga, kaya nga nababanggit, tatawirin ng dagat, tawag doon, aabutin ng langit at ang bituin. Di ba? Sa height namin, maabot ba namin doon? Di ba? Hindi. Pero may pagtsatsaga. Bakit? Nag-iintay. Amen po ba? At ang pinag-aantay ay, sabi nga, worth it. Amen po ba? Lalo tayong mananampalataya. Mga kapatid, ano makakapagpanatili sa'yo? Nagsisimba ka ba dito para sumaya ka lang? Nagsisimba ka ba dito dahil lang para lang basta matuto, makita ang kapatiran? Isa nang sasabihin ko sa inyo, nagsisimba ka dito dahil ina-anticipate mo o iniisip mo anumang oras pwedeng bumalik ang Panginoon. Amen. At gusto mo na yun na sinasabing ikaw ay hindi nakikita ang tulog. Hindi yun yung tulog na literal ha. Yun. Hindi. Pag sinabing tulog, ibig sabihin wala ka sa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin natatagpuan ka doon kung saan wala ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, ang sabi ko na, makakapagpanatili sa'yo kung araw-araw iniisip mo anumang oras darating ang Panginoon. Ngayon ang tanong ito, ayan, wala to dun sa nasulat ko. Yan na, dumadagdag na. Ang tanong ngayon, kapag iniisip mo ba ang pagdating ng Panginoon, yan, nakalakad ako kasi wala akong binabasa. It's a miracle, nakalakad. Ang tanong, gano'n ka kasabik? Sabik ka ba o natatakot ka sa pagbabalik ng Panginoon? Uh-oh! Sabi ni Jeremiah. Uh-oh! Pag iniisip mo ang muling pagbalik ng Panginoon, bilang Kristiyano, sasabihin ko sa inyo, dapat nagagalak tayo. Kaya nga sa amin ni Ate Julia, nagbibiroan kami. Na oo, may pangarap kami sa mga anak namin. Gusto namin makita mag-asawa sila. Gusto namin magkaapo. Gusto namin na yung ibang pangarap namin ay, kung loobin ng Lord, ay ituparin niya. No? Pero pag-usapan na kung babalik ang Lord ngayon, sabi ko, wala na ng lahat ng yun. Kasi yun yung pinakamahalaga. Nakukuha natin, ano bang pangarap, ano bang inisip nyo kanina ng mahalaga na pinagpapatsagaan nyo, walang silbi yun. Kung ang usapan na ay yung pag-antay mo sa pagbabalik ng Panginoon. Nakuha natin? Kaya nga nabanggit ni Santiago. Pero ang tanong, pag narinig nyo yung salitang babalik ang Panginoon, ano ba tayo? Natatakot? Nangangamba? Excited? English, ano? O tawag doon, talagang tawag doon, nananabik ka. Saan kaya doon sa apat? Bakit kaya natatakot? Kasi alam, hindi handa. Bakit nangangamba? Kasi alam na, Lord, talagang kaliwat kanan pa rin ako maglakad eh. Alam niyo po yung sa kaliwat kanan maglakad? No? Yung kasalanan sa Lord, kasalanan sa Lord, kasalanan sa Lord. Amen po ba? Pero, hindi po dapat sa atin namumuna yung takot at pangamba. Sabi nga po, sa mga hindi tumanggap sa Panginoon, sa mga hindi kumilala sa Panginoon, pag narinig nila ang salitang muling pagbabalik, katatakutan sa kanila yun. Daig pa rin yung Halloween. Daig pa rin yung anumang mga horror movies. Bakit? Kasi katotohanan, yung yung galit ng Diyos sa mararanasan. Amen. Pero sa ating mga mananampalataya, dapat nangunguna sa atin yung pananabik. Sabi mga panabik ka kapatid. Ayun yung dapat nangyayari. At ayun ang makakapagpanatili sa'yo, magtiyaga sa kabila ng kahirapan. Kasi alam mo na babalikan ka. Amen? Kung kaya mo mag-antay dun sa kasama mo na isang oras bago dumating, nagtiyaga ka. How much more sa Panginoon, natuto pa rin niya ang sinabi niya. At tuto pa rin niya yung kompletong pagliligtas sa'yo at sa atin. Amen po ba? Naunawaan natin, nakukuha niyo yung word, kung bakit sinabi niya nung magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kapatid, oo, may pangarap ka, oo, may gusto kang abutin, oo, may pamilya ka, pero wag na wag mong kakalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen?
Kaya nga sinabi, di ba, bakit tayo nagkatsaga? Di ba sinasabi natin, our labor in the Lord is not in vain. Bakit? Ang nasa isip ba natin, dahil may reward? Oo, may reward. Yes. Pero ang greatest reward, si Jesus. Yung balikan ka ng Panginoon. Kaya your labor in the Lord is not in vain dahil babalikan ka ng Panginoon. Hallelujah. So tatanungin ko uli ngayon, sino ang nahihirapan sa atin? Amen. Hindi natin pwede sabihin, hindi ako nahihirapan, simple lang ang buhay Kristiyano. Happy-happy nga eh. Kaya nga lagi ako kumakata, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Oh, may ganun pa. Diba? Pero hindi ganun eh. Pero, sa kabila ng lahat ng yun, katotohanan ng kahirapan, katotohanan ng pagtitiis, katotohanan ng sakit sa ating mga nararanasan, pero katotohanan din na magpapatyaga sa'yo, magpapalalim sa'yo. Sabi nga, sinulat ko din, natatandaan ko, kapag ikaw ay isang Kristiyano, na ang iyong inaantay ang muli pagbabalik ng Panginoon, you will be unstoppable. Yes. Makinig kayo. Lalo na't alam mo para sa iyo salitang to. You will be unstoppable. Anong unstoppable? Hindi ka hihinto basta-basta. Hindi ka mapipigilan. Kahit nasaktan ako dito, kahit nasugatan ako, mag-aantay ako kasi alam ko darating ang Panginoon. Ayun ang pinakagusto kong dulo. Pero nga iba sinasabi, diba, nasa dulo ang pagsisisi. Pero tayong Kristiyano sabihin natin, nasa dulo ang pagpapala. Dahil nandun sa dulo, ando doon kakatagpuin tayo ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay isang Kristiyano at inaantay mo, ina-anticipate mo ang muling pagbabalik ng Panginoon, hindi ka rin magiging matitinag. Unshakable. Amen po ba? Kaya napakalaga bilang Kristiyano, lagi kang aware sa bawat araw, inisip mo, Lord, anumang oras pwede kang bumalik. Kaya ano man ang mangyari, Lord, magtsatsaga ako. Magtitiis ako. Dahil alam ko, ang pinakamahalaga sa lahat yung pagbabalik mo. Mas mahalaga pa to sa anumang pangarap. Mas mahalaga pa to sa anumang reward na pwede kong makuha dito sa lupa. Amen po ba? Ano kaya ang pulot dulo bakit sinabi ito ni Santiago? Ang tanong kasi, kung sino ang pinakamahalaga sa puso mo, ayun ang mas iniintay mo. Aray! Mas mahalaga para sa akin ang pangarap ko. Mas mahalaga para sa akin ang asawa ko. Mas mahalaga para sa akin pamilya ko. Mas mahalaga para sa akin mga anak ko. Mas mahalaga para sa akin karir ko. Pero sinasabi ko, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, soul, and strength. Pero ngayon napatunayan, hindi ko pala siya ina-anticipate. Hindi ako nananabik sa kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Uulitin ko sa inyo, anumang bagay na mahalaga sa iyo ngayon, walang katumbas yan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya nga nagbigay ng example dito si Santiago. Okay? Dalawang example lang ito. Ayan, narinig nyo na yun lang. Ayan, dalawang example lang. Ang una ng dalawang example ay yung magsasaka. Alam niyo ba yung magsasaka? Sino nakakita niyo ng magsasaka? Yan, yan ba yung nagtatayo ng bahay? Ayun. Anong ginagawa ng magsasaka? Yan. Anong ginagawa ng magsasaka? Nagtatanim, naglalagay ng abono, nagdidilig. Bakit? Bakit na ginagawa yun? Para siya ay may anihi. Tama ba? Pero ba magsasaka na ng tanim, pero hindi siya nag-expect ng ani? Yung nagtanim ako, pero alam ko, by sa susunod na buwan, sisirain ng bagyo yan. Di ba hindi? Sabi nga, no, magtatanim siya, mag-aabono siya, tawag doon, magdidilig siya. No? Pero, alam niyo ba, na sa buhay ng magsasaka, isa sa napakaganda na pag-uugali nila ay yung matyaga silang nag-aantay sa panahon ng ani. Amen? Pero nabanggit na natin kanina, malungkot dahil sa buhay ng isang magsasaka nangyayari po na yung pananim nila ay nasisira.
Bakit? Minsan sa tindi ng init ng araw, natutuyo, walang tubig. At kung tag-ulan naman, dumadapa dahil sa bagyo. Amen po ba? Pero, tanungin niyo yung magsasaka, magtatanim ka pa ba uli? Ano kaya ang sagot nila? Oo. Bakit? Kasi alam nila, aani sila. Aani at aani sila. Matyaga silang nag-aantay. Kaya nga sinabi rito yun eh, tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Sabi rin dito, dapat din kayo magtiyaga. Ibig sabihin, tayo rin ay parang magsasaka. Paanong paraan? Sino rito ang nagtatanim ng panahon niya para sa gawain ng Lord? Sino rito ang nagtatanim ng panahon niya ng tawag doon, ng oras, minsan ng pera pa, para lang meron kang maabot ng kaluluwa? Sino rito yung sinasabi na talagang parang nagdidilig ka? Napapagod ka? Amen po ba? Bakit mo ginagawa yun? Kasi alam mo merong pag-aaning darating. Amen po ba? Pero, ngayon tinatama ng Diyos kung ano yung pag-aani na dapat iniisip natin na the best. At tingnan ko nga kung nakuha na natin. Ano yon? Ano yon? Ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ayoko pag-usapan dito yung mga rewards dito sa lupa. Kasi ang usapan natin ngayon, yung greatest reward, si Jesus. Yung makasama natin siya sa walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kasi gusto ng salita ng Lord ngayon na maunawaan natin kung paano tayo magiging matyaga hanggang sa uli. Kung paano tayo magiging magpagtiis kahit humaba pa yung paghihirap na yan. Amen po ba? Kasi sa ngayon, sa buhay natin Kristiyano, kahit Kristiyano tayo, ngayon maaluwal tayo, darating din ang panahon na magiging sanat uli. Amen po ba? Hindi sa lahat ng oras masaya ka, lumulungkot ka rin. Hindi sa lahat ng oras puno ka, nawawalan ka rin. Hindi sa lahat ng oras busog ka, nagugutom ka rin. Kaya nga sinabi ni Pablo yun, di ba? Naranasan niya ang lahat ng yan, pero sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. At alam niyo ba, isa rin sa nagpapatatag kay Pablo, ay yung tinitingnan niya ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya kapatid, sa umagang ito, ang nais ng Panginoon, ang maging focus mo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon, hindi yung mga makukuha mo rito, bagay sa mundo. Kundi yung pinakamahalaga sa lahat, na ginagawa mo ang lahat ng ito dahil sabik ka sa muling pagbabalik ng Panginoon. Nakuha po natin. Sinabi pa nga dyan, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kailan pa ba nasulat to? Yung binabasa natin ngayon, napakatagal na. Pero napakaganda ng mga wordings nila. Dumating na ba ang Panginoon? Hindi pa. Pero sa panahon nila, nababanggit na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Isa sa patunay na ang isang Kristiyano ay sabik sa pagmuling pagbabalik ng Panginoon ay yung nababanggit mo na Lord, kailan ka po babalik? Amen po? Sabi nga nito, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Nabanggit na naman, malapit nang dumating ang hukom. Binibigyan tiin na Santiago na kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya ano man nararanasan nyo, magtiyaga kayo. Ano man nararanasan nyo, magtiis tayo. Kasi yung pinaka-the best, mangyayari na. Pero ang tanong ko sa inyo, nangyari ba sa time nila? Nangyari ba sa time nila? Hindi. Pero mapapasa ba natin sumuko sila? Bumitaw sila? Hindi. Bakit? Kasi ayun ang nasa isip nila. Kaya kapatid, direktang sasabihin ko sa iyo ngayon, kung hindi mo inaantay ang Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, sasabihin ko sa iyo, hindi ka tatagal. Ang sasabihin mo lang, pagod ka na, ayoko na. Bakit? Ang totoo, ang mind mo nasa bagay pa rin dito sa mundo.
Amen po. Pastor, ang sakit mo naman magsalita. Yun ang sinasabi ng salita ng Lord eh. Kaya nga, sa tuwing tatayo si Pastor dito, ayoko kayong makakarinig sa anong matatamis na salita, pero kasinungalingan. Amen. Na magagandang salita, pero ikakapahamak ninyo. Yes. Di bali na masaktan tayo, pero katotohanan. Amen po ba? Kaya nga sinabi ang salita ng Diyos ay tulad ng espada na mayroong dalawang talim. Amen. Pero yung sugat na yun, ang Lord ang magpapagaling. At yun din ang magdadirect sa'yo. Kaya kapatid, sa umagang ito, ang nais ng Lord, mabago na ngayon kung ano ang focus mo sa dulo. Mabago kung ano ang pinaka-inaantay mo at saan ka tunay na nagtsatsaga. Amen po ba? Amen po ba? Kinahiran amen. Amen. Alam ko po, mabigat sa pandinig natin yung naririnig natin ngayon. Pero kailangan po natin tanggapin dahil ito yung nararapat. Tutuloy pa po ako, sinabi nito, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga sila nagtiis ng kahirapan. Alam niyo po, pag sinabi sa Biblia ang propeta, lalo na sa Old Testament, ang hirap po ng kalagayan ng propeta. Pag sinabi po propeta, tagapagsalita ng Diyos. At ang mahirap po, sa tuwing ang propeta ay nagsasalita, halimbawa sa hari, halimbawa sa tao, ang sinasabi niya lagi ay yung katotohanan. Halimbawa na lang po sa buhay po ni David, ni Haring David. Di ba? Sino yung prophet na nagsalita sa kanya na siya yung nagkasala? Si prophet Nathan. Ang hirap po ng kalagayan ng mga propeta dahil ang lagi nilang report sa receiver ay bad news. Amen po ba? Sino dito ang gustong-gustong mag-deliver ng bad news? Di ba? Ayaw. Kasi sabi nga, good news ang gusto. Alam niyo ba, minsan, ang mga pastor ganun. Ang hirap magsalita, pero kailangan. Kasi ang naririnig nyo, dating sa inyo, bad news. Pero ang totoo, good news. Sa buhay ni David, no? Nung narinig niya yon, bilang hari, dalawa ang pwede niyang gawin eh. Papatay si Nathan, o yung ginawa niya, nagsisi siya. Kaya nga, ang mga propeta laging alanganin ang buhay. At maririnig natin maraming propeta ang pinatay. Halimbawa na nito, ang propeta, si John the Baptist, isa rin siyang prophet. Anong ginawa sa kanya? Pinugutan ng ulo. At marami pa mga propeta sa Old Testament na mababasa tayo na pinatay. Pero bakit sila nagpatuloy? Bakit sila nagtiyaga at nagtiis? Kasi bukod sila ay tawag doon nakakatanggap ng salita mula sa Diyos, isa lang din ang inaantay nila, ang pagdating ng Mesaya. Nung time nila, hindi pa dumarating ang Mesaya, si Jesus. Bakit sila nagtsatsaga? Kasi inaantay nila ang katuparan ng salita ng Diyos na may darating na Mesaya. Amen po ba? Kaya matyaga sila. Maganda ba? Nalaman natin. Sa atin naman ngayon, dumating si Jesus pero umalis na, pero muli siyang magbabalik. At ayun dapat ang pinaka-inaantay natin. Mga kapatid, hello? Ayun ang dapat inaantay natin. Sisiguraduhin ko sa inyo na kapag ayun bawat sa atin, ayun ang pinatawag doon tayo nasasabik, mananatili kayo sa presensya ng Panginoon. Mananatili kayo sa gawain ng Panginoon. Mananatili kayo sa paglilingkod sa Panginoon. At higit sa lahat, mananatili ang pag-ibig nyo sa Panginoon. Sure po yun. Kaya po yun ang pangungusap sa atin ngayon ng Diyos. Sa pamamagitan ng Santiago. Meron pa po siya example, si Job. Kung meron po rito pamilya sa buhay ni Job. Si Job, sinabi matuwid na tao. Sa sobrang tawag doon, maka-Diyos siya. Hindi siya makarelihiyoso, maka-Diyos. Ibig sabihin talagang kinikilala niya ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. No? Siya, mayaman siya. Meron siyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Pero ano nangyari sa kanya? No? Sinalin siya ni Satanas. At pinahintulutan ng Diyos,
no, na gawin ni Satanas, ipag-challenge, wag lamang siyang patayin. Sige nga kapatid, dumating ka na ba sa buhay mo na lahat ay nawala sa'yo, kayamanan, at mga anak mo, para sabihin mong ayoko na, suko na ako? Dumating na ba sa'yo? Di ka lang nakabayad, ayaw mo na? Amen po ba? Tingnan mo ang buhay ni Job. Matuwid siya sa harapan ng Lord, ginagawa niya ang lahat. Pero nakaranas siya ng isang bagay na parang isipin mo hindi dapat nangyari sa kanya. Sa isang araw nangyari ang lahat. Lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga tawag doon, ng mga alaga niyang hayop, at lahat ng anak niya namatay. Anong sinabi ni Job? Sinabi niya ba, ayoko na? Hindi. Ang sinabi niya, ang Lord ang nagbigay, at ang Diyos din ang may karapatang. Amen po ba? Gaano mo kinikilala ang Diyos sa buhay? Hindi natuwa si Satan? Kaya nag-report ulit siya. Kaya alam naman niya sinasamba kasi yung katawan niya iniingatan mo eh. So sinabi nila, sige, gawin mo lahat sa katawan niya, wag mo lamang siyang patayin. Ora mismo, binigyan ni Satanas ng sakit si Job. Isang sakit na hinahantulad nila ngayon sa ketong, pero hindi eh, iba yun. Kasi ang description, bukol at kinakaskas niya. No, para matanggal kasi sobrang kati. No? Kinakaskas niya ng palayok na binasag. Naranasan niyo na ba yun? Nung bata pa kayo, nahilod kayo ng lola nyo. Di ba ang sakit? Wala ka namang sugat pero hinihilod ka ang sakit. So ganun yung ginagawa niya, sobrang kati. Kinakaskas niya. At sabi ng asawa niya, isumpa mo rin ang Diyos. Pero si Job, anong sinabi niya? Hindi. Kasi kung paano hubad siya dumating dito sa mundo, ganoon din, hubad din siyang aalis. Dumating ang mga kaibigan niya. Sino rito nakaranas sa atin, may problema ka na nung dumating kaibigan mo, sinisig ka pa. Na parang kasalanan mo ang lahat. Ganun yung nangyari kay Job. Sinabi sa kanya, may ginawa ka sigurong kasalanan. May pagkukulang ka, may hidden sin ka. No? Pero si Job, nanatili siyang tikom. Bakit? Nanampalataya siya na ang Diyos ang may control na lahat. Na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Amen po ba? Nanatili siya. Kaya nga ito ang sinabi ngayon ni Santiago. Kung sa buhay mo, hindi mo pa nararanasan yung naranasan ni Job, kung si Job hindi bumitaw, kung si Job mas tinignan niya pa rin, kinilala niya ang Diyos, sa buhay mo, kaya mo kapatid. Kaya mong hindi bumitaw, kaya mong manatili, basta ang isipin mo sa dulo, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen. Can I hear an amen? Amen. Alam niyo po, nauunawaan ko kung bakit ito ang salita ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, salamat Lord kasi parating ang Pasko. Anong inaantay mo sa Pasko? Regalo? Ano tinitingnan mo sa Pasko bilang Kristyano? Makasama pamilya mo? O tinitingnan mo na merong tagapagligtas na binigay sa'yo? Na merong tagapagligtas na namatay para sa'yo? At may tagapagligtas na muling nabuhay at babalik para sa'yo? Kaya nga ano sinasabi, kailan ba nagiging meaning po ng Pasko? Kapag si Jesus ang nasa isip mo. Amen po ba? Yes. Kaya mga kapatid, alam ko sa araw na ito, walang ibang mensahe ang Panginoon sa atin. Tinitingnan ko ang mata ng bawat isa, no? Sabi ng iba, parang tatawag ako ng recitation. Tingin lang kayo sa akin. Straight lang. Tapat ang Lord. Babalikan ka ng Panginoon. Dahil mahal ka niya. Alam niya yung hirap nararanasan mo. Kaya nababalik siya para tuparin niya yung pangako niya. Na wala ng hirap, wala ng luha, wala ng sakit. Pero kailangan ng kapatid magtyaga ka habang nandito pa tayo. Amen. Huwag kang bumitaw.
sa tunay na pag-asa na siya makakapitan natin. Pwede po ba mag-amen kayo? Amen. Ayun yung katotohanan. Bitawan mo ng lahat. Kung kailangan, huwag mo lang bitawan ng Panginoon. Huwag ka na mag-antay sa ibang bagay. Huwag mo lang bitawan ng pag-aantay mo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil kung ano yan, nasa isip mo na the best, wala yan sa karahitingan sa panahon na kasama mo na ang Panginoon sa eternity. Amen po ba? Kaya kapatid, no, sabi ko sa inyo, kung nahihirapan ka ngayon, maunawaan ng Panginoon. Tutulungan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon, hindi ka niya iiwanan. Kung gusto makita ng Panginoon sa atin, mas ninanais natin siya. Amen po. Kaya nga nabanggit dito eh. Yung sinasabi natin pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Tunay kapatid na pagpapalain ka, tunay na ikaw ay pinagpala, kung ang pagtsatsaga mo ay nakafocus doon sa muling pagbabalik ng Panginoon. Nawa kapatid sa oras na ito sa bawat isa sa atin, na pangungusap ng Lord sa atin, itanim mo na sa puso't isipan mo na anumang oras nananapit ka sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa dami na nangyayari ngayon, sa dami ng mga tawag doon yung mga foreshadow na nangyayari, senyales. Gera dito, dindul doon. Amen? Isa na po yan sa mga senyales na muli na magbabalik ang ating Panginoon. Kung sila sa panahon nila, sinasabi na nila, dapat sa panahon din natin, sinasabi din natin. At nananatili tayo. Ayun kapatid na magpapanatili sa iyo sa pagtsatsaga at pagtitiis bilang Kristiyano. Dahil alam mo, babalikan ka ng Panginoon. Kapat ang Panginoon. Amen po ba? Pwede mapalakpakan natin ang Panginoon. Sige po, alam mong lahat ay tumayo.